Magandang hating gabi sa inyong lahat. Ako pala si Mary Joy, 21 years old, nursing student sa Wesleyan University at Tubong Cabanatuan City, Nueva Ecija. May short story akong ibabahagi sa inyo, medyo creepy siya, at first time ko itong naranasan sa buhay ko. Hindi ko to shinare para manakot o ano paman, I just want you to know what I experienced in the house of my boyfriend Mark. Eto na, pagkatapos ng pandemya, noong nag-open na ng borders kumbaga yung ibang city, nagdesisyon kami ng BF ko na magkita. Nangyari ito nung huling kita namin, at unang punta ko sa lugar nila. Hindi na naman bago sa akin yung bukid, kasi taga-probinsya din ako. Pero ang difference lang is yung sa amin ay nadadaan ng National Highway, pero yung lugar nila is talagang need-sadyain kung gusto mong pumunta sa kanila. And literal na napapalibutan talaga ng green areas at malalaking puno. I loved the place, and you, Mark. Anyway, may fun activities kami nung umaga, gala-gala kung saan mga ganoon. So, medyo pagod kinagabihan. Usually talaga, pag pagod sinusumpong ang asthma ko, medyo nasanay na, yung normal lang naman hindi yung horrific talaga. Pero that night, ibang-iba siya. I always believed na may scientific explanation yung pagkakaroon ko ng bukas na third eye, especially sa case ko na hindi kagaya ng experiences ng iba na may nakikita na nakadagan o nakapatong sa kanila. Pero don't get me wrong, I am very into this type of things din, astral projection, lucid dream, supernaturals, mga ganon. Pero parang sinampal ako ng realidad dahil sa nangyari. Hindi ko alam kung nanaginip ba ako nun o totoo na talaga. Basta ang alam ko, nagising ako pero hindi ako makagalaw. Parang nakadilat na yung mata ko, pero yung buong katawan ko, parang nakapako sa higaan. Tahimik, malamig ang hangin, pero pawisan ang batok ko. Naririnig ko pa nga yung mahinang electric fan sa may paanan ng kama, yung klase ng tunog na nakakaantok sana, kung hindi lang ganito ang nangyayari. Tapos bigla na lang parang may mabigat na nakapatong sa dibdib ko. Hindi ko makita kung ano, pero ramdam ko, parang anino na sobrang bigat, halos hindi ako makahinga. Amoy ko pa yung sabon sa kumot na pinahiram ng mama niya, yung medyo matapang na floral scent na parang lalo lang nagpaparamdam na nasa ibang bahay ako, hindi sa amin. Pilit akong sumisigaw sa loob ko, pero walang boses na lumalabas. Walang kahit anong tunog, tahimik, pero nakakabingi yung takot. Pakiramdam ko may kung sinong nakatingin sa akin, although wala akong makita. May presensyang parang madilim, mabigat, at sobrang nakakakaba. Parang may nananadiya na pahirapan ako. Mas lalo akong nataranta nung naramdaman ko na parang sinasakal ako, hindi literal na may kamay, pero hindi ako makahinga ng maayos. Malabo namang yung boyfriend ko yun, mahimbing ang tulog niya sa tabi ko. Nakasando siyang kulay orange, at nasisinagan siya ng ilaw galing sa may sala nila. Kitang-kita ko pa nga kung paanong sumasayaw sa balat niya yung mahinang ilaw, pero kahit anong pilit ko, hindi ko siya matawag. Hindi ko siya mahawakan o matouch, di ko alam term sa Tagalog. Pagkatapos ng ilang minuto, o baka ilang segundo lang talaga pero parang ang tagal, bigla na lang akong nakagalaw. Nawala yung bigat, pero naiwan yung kaba, yung fear o takot ko. Basa na yung likod ko sa pawis, nanginginig pa ako. Kahit malamig ang hangin, parang init na init ang katawan ko. I was not able to sleep well after nun. Habang nakahiga ako, iniisip ko kung totoo ba yon, o guni-guni lang. Pero yung pakiramdam, hindi mo yon basta-basta malilimutan. Parang bangungot na gising ka. Kinaumagahan, nagtanong mama niya kung kumusta tulog ko. Syempre alangan sabihin ko yung ganoon kaya sabi ko maayos naman. Later that afternoon, hinatid ako ng papa niya hanggang sa sakayan ng van sa city. Hindi ko alam kung galit ba yung nilalang na yon sa akin,
Kasi first time din nagdala ng boyfriend ko ng jowa niya sa kanila. O baka nakita niya yung kababalaghan nung gabi na yun, laughing out loud. Pero kahit ganun ang naging karanasan ko sa bahay ng jowa ko ay masaya naman ako dahil nakasama ko siya buong magdamag at talagang napaligaya niya ako. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig ng aking creepy story.